Kung marunong na kayo nito. Gandang gabi. Derive ulit tayo kasi sabi ni examples daw ulit pag magde-derive. So alam ko na topic na natin to kagabi. Recall lang natin, guys. So let's say meron tayong f of x which is equals to 4x cubed. Try lang natin ulit. Recall lang. Alam nyo na to. So dali na hanapin na natin yung f prime of x or yung y prime. Amit tuloy sa'y maaari. So gets na yun, diba? Pwede yung mga square roots basics lesson if can. Mga square, what do you mean square roots? Pang grade 9 ba yun, Victor? Yung mga radicals ba yun? Yung mga may ganito? O part pa rin na ito? Radicals yata yung tutukoy mo. Law of cosinus. What is cosinus? So ito naman, alam na natin to, diba? Baka yung tinutukoy ni Apo yung how to add, subtract. Sige. Pagtapusin lang natin to. Solve muna natin to, guys. Recall lang. Sige. So ang sagot natin dito kagabi, alam na natin to, diba? I-multiply lang natin to dito. So magkakaroon tayo ng 4 times 3. Magiging 12 yun. Then babawasan natin yung exponent. Magiging 2 na lang. Then ito naman magiging 6 times 2. Magiging 12. Then bawasan natin. Magiging x na lang. Then yung derivative ng 2x natin is kung ano yung yun. Very good. So ito yung magiging sagot. Tama si Andre. Tsaka si sir. Si engineer nandito. Nagasan natin yung exponent. Magiging 2 na lang. Then ito naman magiging 6 times 2 magiging 12. Then bawasan natin magiging x na lang. Then yung derivative ng 2x natin is kung ano yung yun. Very good. So ito yung magiging sagot. Tama si Andre tsaka si sir. Si engineer nandito na, guys. Ito yung magiging sagot natin sa derivative na yan. So ganyan ginagawa. So try natin to. Number 2 natin. So let's say meron tayong g of x which is equals 2 5 e raised to negative 2x. So paano naman kapag ganito? Ano naman gagawin natin dyan? Paano ba pag exponential with constant multiple? Grabe naman si engineer. Negative 10 e raised to 2x. Raised to 2x ba yun? Kulang negative, sabi ni engineer. Ibig sabihin, same process pa rin. Multiply lang natin to dito. Magkaroon tayo ng g prime of x as negative. Multiply natin to dito. Then, kung ano yung exponent ng e natin, siya pa rin yung mag-exponent. Kasi, hindi siya ma-derive yung e. Tagal yung ginagawa. Then kapag logarithm naman, paano naman? Ang hirap. Paano naman pag ganito, guys? Tagal yung ginagawa. Then kapag logarithm naman, paano naman? Ang hirap. Paano naman pag ganito, guys? Hindi ko alam. So paano pag ganyan? So, hindi ko alam yon. 3 over 3x plus 1 buo. Ang galing nyo naman. Ang gagaling nyo naman pala eh. Tigil na natin to. Open na. So magkakaroon tayo, di ba pag meron tayong ln, magkakaroon tayo ng 1 over x. Wherein yung x natin ito. Ibig sabihin kung meron tayong ln x. Di ba? So magkakaroon tayo ng 1 over x. So ibig sabihin, magkakaroon tayo ng 1
over etong term na to sa loob. So magiging 3x plus 1. Ngayon, kukunin natin yung derivative ng 3x plus 1. So magkakaroon tayo ng 3 doon. Then ito is a whole number. So over 1 mo lang siya. Then cross and multiply mo siya directly. So magkakaroon tayo ng 1 times 3 equals to 3. Then magkakaroon tayo ng 3x plus 1 sa denominator. So ganun lang yung ginagawa guys. Sabi sabihin derivative ng ln 3x plus 1 natin is 3 over 3x plus 1. Pag na logarithm ganyan. Natural to. Yan lang. Basic. Next. Let's say meron tayong k of x which is equals to batay. Sin 4x. So trigo naman to ngayon. So pag trigo naman, alam na natin to ano kagabi. Ilan mo ko? Namatay sa katol. Nakapatay ngayon katol, no? Yan. Naulan dito eh. 4 cos x ba yun? Hindi siya po. So yun. Kulang ng 4. Bisa natin ito ano kagabi. Ilan mo ko? Namatay sa katol. Nakapatay ngayon katol, no? Yan. Naulan dito eh. 4 cos x ba yun? Hindi siya po. So yun, kulang ng 4. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng k prime of x. So yung derivative ng sin natin, 'di ba? Sabi natin, meron tayong sin, cosine, negative cosine. So magkakaroon tayo ng derivative ng sin which is etong cosine. So magiging cosine na siya. Then i-copy lang natin yung angle. Then kunin natin yung derivative ng angle na yon. So ang derivative ng 4x natin is 4. Then magkakaroon tayo ng 4 times 4 cosine 4x. So ito yung magiging sagot natin. Sumasakit alam mo. Grabe naman yun. So paano naman kapag ganito? Binibasic lang ni engineer to guys. Follow nyo nga yan. To. Makulit to eh. Dapat to di pinapatulog eh. Yan, pag may mga pangmalakasan kayong ano guys, huwag niyong patulogin yan. P of x which is equals to x cosine x. Paano naman pag ganito guys? Paano pag ganyan? So ano na? Product rule, that's correct. So magkakaroon tayo dito ng product rule wherein sa product rule natin meron tayong formula na UV prime plus BU prime, di ba? Yung product rule natin. So ano ba yung U, ano ba yung V? Kunin natin yung U as yung X natin, yung algebra natin. Then magkakaroon tayo ng B wherein yung cosine X natin. So meron tayong U prime. Ano bang derivative ng U ng X natin? So, pag meron tayong eto kasi, pag ayaw mo ng letters, ay ng numbers sa math, meron tayong V, which is cosine X. Then, yung U prime is 1. So, yun na, isin na lang natin. So, magkakaroon tayo ng X times negative sin X is negative X sin X. Then, plus cosine x times 1 is cosine x. So, pwede na to. Kung gusto mo, unahin mo yung positive, edi unahin mo yung positive. Magkakaroon ka dyan ng cosine x minus x sin x. So, pwede naman yung ganyan. Kung gusto mo, unahin yung negative. Yung positive. Grabe naman yun. So, ganyan yung ginagawa, guys. So, kapag naman ganito,